Kita nyo po yan. 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 Sobrang init. Grabe. 40 yata ang init. Minsan nagsi-50 pa yung init dito. June pa lang. Pasimula pa lang. By July, August, yan po ang pinaka-summer dito sa Middle East. Grabe po ang init. So, nakita nyo yan. Pag nandito tayo sa araw, grabe. Nasusunog na yung mga balat-balat natin. Sobra po yung init niya. Okay? Dahil sa loob, sa pintuan natin, meron pong AC. Siyempre, dahil hindi natin kaya dito eh. Sobrang init. Sa loob, may AC. So, papasok tayo. Yan. Ramdam ngayon natin yung lamig. Dahil may AC, ramdam natin yung comfortable tayo. Ramdam natin na maayos. Ramdam natin na maganda. Okay, yung pakiramdam. Hindi na tayo papawisan, hindi na masusunog yung balat natin. 'Di ba? Yun yung kaya mga AC may electric fan. Yun ang kagandahan. Pero sa labas po, sobrang init, no? Kita nyo yung window? Sobrang init yung door pala. Window kasi salamin. Okay, sobrang init siya. Ano po ibig sabihin dito? There is heaven and hell. Okay? Merong langit at impyerno. Kung dito sa labas, no? Again, kung dito sa labas tayo, yan, kung dito sa labas tayo, sobrang init, how much more sa impyerno? Mas mainit po dun. Sobra-sobra. At tandaan po natin, ang impyerno, ginawa po yan kay Satanas at saka sa mga alipores niya. Yung 1/3 na sumama sa kanya na itinapon. Saan po tinapon dito? Kaya siya nagwawala dito. Kinukuha niya yung mga tao. Kaya dapat na pulido at sa Panginoon tayo. Ngayon, dahil itatapon siya dun sa hell pagdating ng Panginoon sa tamang panahon niya. Okay? Ngayon, pagpasok po natin sa loob, yan, wow, kung ramdam nyo lamang po ang sobrang lamig yung papasok ka. Nakita niyo yung pawis sa labas, parang ilang minuto lang yun. How much more, no? Yung dito maganda. Ano po ang sabi ng Panginoon? God is knocking on your door, no? Ang Panginoon po ay kumakatok sa ating mga puso. At sino man ang magbukas ng pintuan na nandun tayo sa labas at papapasukin ng ating Panginoon sa ating puso, tanggapin natin siya bilang Lord and personal Savior at humingi tayo ng kapatawaran, i-confess natin ang ating, because sabi niya sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. So kailangan na i-confess natin yung ating mga kasalanan sa Panginoon at mamuhay tayo ng righteous. Papasukin natin ang Panginoon sa ating mga puso at magmula ngayon ang Panginoon na ang maghahari sa ating puso at mananahan po siya diyan. Because sabi po rin po ng Panginoon sa John na I am the way, the truth, and the life. Ang Panginoon lamang, wala makapunta sa langit po kung hindi dadaan tayo sa Panginoon. Siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Nasaan ba ang Panginoon ngayon? Diba namatay siya noong 2,000 years ago. Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. And after that, in 3 days, siya po ay nabuhay. At pagkabuhay po niya, siya po ay nasa heaven, nasa kanan kamay po siya ng kanyang ama. At ang sabi niya, muli po siyang babalik para kunin ang kanyang mga anak. At ang sabi pa ng Panginoon Diyos, kung nasaan ako, doon din kayo. Kayo, gusto niyo po ba sa langit? Ikaw na nanonood ngayon, gusto mo ba sa langit? Of course, di ba? Ayaw natin dun. Sobrang init. No? Lalo na sa impyerno. Kaya dito mas okay. Ngayon, kung gusto mo na maranasan ang Panginoon at kung gusto mo rin na makapunta kung saan ang ating Panginoon, tandaan mo, tanggapin mo lamang ang Panginoon Diyos bilang Lord and personal Savior mo. Maghari ka, sabihin mo ganito, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Maaring nagawa ko noon, ngayon, o hindi ko man nasadya, o sinadya ko man, patawarin mo ako. Pakalinisin mo ako, Panginoon, at tinatanggap kita bilang hari, bilang Panginoon ng aking buhay. Magmula ngayon,
Ikaw na maghari sa puso ko. Binubuksan ko ito at ikaw na ang maghari. At magmula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. At ilista mo po sa aklat ng buhay ang aking pangalan upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Yan lamang po sabihin mo, yung taos puso na galing sa Panginoon. At sabihin mo sa pangalan ni Jesus, salamat po. In Jesus' name, amen. Magkakaroon ka po ng buhay na walang hanggan. Right now, ngayon din magkakaroon ka. Natandaan mo, nung nakapako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, may dalawa sa left and right niya na makasalanan. Sabi nung isa, kinutya niya. Sabi niya, kung Diyos ka talaga, bumaba ka dyan at ibaba mo rin kami. Di ba? Sabi naman nung isa, wag mong ganyanin. Ito, napako sa krus ng walang kasalanan. Tayo makasalanan. Napako tayo sa krus. Itong taong to, walang kasalanan. Nire-refer niya si Jesus Christ, di ba? Walang kasalanan. Anong sabi niya? Panginoon, alalahanin mo ako kung nasaan ka. Alalahanin mo ako. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Di ba? Hindi niya sinabi, mamaya pag namatay na tayo, pupunta tayo sa paraiso. Hindi eh. Ano sabi niya? Ngayon din. Now. The salvation is now, kapatid. The salvation is now. Kung pinanalangin mo, nag-pray ka doon sa prayer na sinabi ko sa iyo, the salvation is yours now. Hindi ka maliligtas ng sino man, hindi ka maliligtas ng religion, hindi ka maliligtas ng mga ulang natin, maliligtas lang natin, o ang sarili mo di maliligtas. Maliligtas ka ng Panginoong Jesus. Siya lamang. Dahil sabi rin niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have eternal life. Tandaan mo, eternal life, buhay na walang hanggan. Pag tinanggap mo ang Panginoong Diyos bilang personal Savior mo, pinapasok mo siya dahil kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso at pinapasok mo siya at humingi ka ng tawad at magmula ngayon, sumunod ka na sa ating Panginoon, tandaan mo po, meron kang eternal life forever. Eternal life na po yan. Kaya kailangan sumunod ka na sa Panginoon. Kung ano yung pinapagawa niya sa'yo, magbasa na tayo ng Bible, mag-pray na tayo, go on na tayo sa church, mag-devotion tayo, kung anong ginagawa natin, pakainin natin yung soul na nasa atin, yung spirit na nasa atin. So tandaan po natin, gusto mo ba ng kaligtasan? Then, pray that prayer. Believe in God. Siya lamang, si Jesus Christ lamang, ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. So bye for now.